Mga kagamitan po ng Iran, mga sangkay, winasak na rin po ng Israel. Paano nangyari? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na po siyempre yung mga solid sangkay. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, ito mismong pinapanood nyo guys, makikita nyo po dyan yung subscribe button. So ang inyo lamang pong gagawin ay pindutin nyo po yung subscribe button, pindutin nyo rin po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ganun lamang po kasimple. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So itong breaking news mga sangkay. Ang IDF or Israeli Defense Forces winasak umano mga sangkay ang massive Iran-linked Hezbollah weapons mga sangkay na nakatimbak. O yun po yung nilalagyan nila, no? Ng napakaraming mga supply para po sa Hezbollah. Ngayon itong Hezbollah ay isa po sa mga terror organization dyan po sa Middle East na ang nagsusupply. Paano ba tawagin itong Iran? Terror country? Kasi ano sila mga sangkay, sila po talaga yung nagsusupply sa mga terror organization dyan sa Middle East eh. So, pwedeng matawag. Actually, dapat matakot po dito yung buong Middle East sa Iran. Kasi yung Iran, nakikipag-alyansa sa mga sinasabing terror organization. Kagaya po ng Hamas, Hezbollah, at marami pa pong nakapaligid dyan sa Israel. So, ito mga sangkay, nasa kote ng Israel itong napakalawak o napakarami umanong imbakan ng mga kagamitang pandigma na sinusupply ng Iran. This is day 34 in the Gaza-Israel war, and above me in the skies you can hear the Iron Dome anti-rocket defense system still neutralizing rockets that are fired from Gaza into Israeli civilian territory. Ayan po mga sangkay, yung Iron Dome, yan po yung sumasalag. Ito mismo ang actual mga sangkay. Yan po siya. Paano ba yan? Rocket defense system, yan. Still neutralizing. Yan yung Iron Dome. Yan, ito po mga sangkay. Sila po yung sumasalo sa mga rocket na pinapaulan mga sangkay sa Israel. So, nung nakaraan, kaya po nakapasok po yung mga rocket sa Israel. Ikaw ba naman, magpalipad ng mahigit 1,000 na mga rocket. So, nahirapan po, kinulang po sa supply ang Iron Dome. So, ngayon mga sangkay, partner na po ito. May Iron Dome, mayroon din pong yung isa mga sangkay, Iron Beam, na ginagamit din po nila na pang-intercept ng mga pumapasok na mga bala papunta po sa Israel. Itong mga rocket ng mga terror organization na sinusupply po ng Iran. Neutralizing rockets that are fired from Gaza into Israeli civilian territories. It's important to note that these rockets are statistically, meaning that they are aimed in the direction of massive population locations in Israel. Grabe yun. Tingnan nyo mabuti mga sangkay kung paano po nagpapalibad itong Hamas at iba pang mga terror group dyan sa Israel. Ulitin ko lang ha, hindi po kaaway ng Israel ang Palestine o maging ang mga Muslim, yung pangkalahatan mga sangkay. Ang kaaway lamang po nila dito, itong umatake, walang iba po yung Hamas. Kasi minamali po ng iba mga sangkay, parang dating tuloy, parang lahat na ng Muslim. No, hindi po kasama lahat ng Muslim. Ito lamang pong Hamas at kung sino man ang makikisali, yun po yung kaaway ng Israel. Okay? They are not directed to hit only IDF positions. Grabe, no? Ang galing, oh. So instead na bumagsak itong mga to, mga sangkay, sa kalupaan ng Israel, dito pa lang napapasabog na po siya ng Iron Dome. Ganun po ka-high-tech ang Israel. At sila lamang po meron yan, mga sangkay. They aim them to make as much damage as possible. Galing, no? Sa taas lang, oh. In the Gaza Strip, the IDF's armored division carried out successful attacks against Hamas terror locations.
Ayan, mga sangka, ito namang nakikita niyong video, ito po yung harapan na po ng, nasa loob na po sila ng Gaza. Itong mga sundalo ng Israel. At harapan na po, nakikita na po na mismo nila yung mga tunnel na ginawa nitong Hamas. In these attacks, the IDF uncovered multiple missiles, unmanned aerial vehicles that are meant to drop bombs on IDF troops or commit suicide attacks from the air. Moreover, the IDF was able to neutralize multiple terror cells and uncover valuable intelligence that will help the IDF to advance its operation and to neutralize more and more Hamas locations. So sa madaling sabi mga sangkay, ang Israel po ngayon ay mas nagiging agresibo sa mga nagaganap sa digmaan na ito at naipapanalo po nila ang digmaan. Following these successful attacks, the IDF is increasing the number of raids it is conducting against Hamas in the northern Gaza Strip. So super active nga talaga yung IDF. Kumbaga, yung IDF dito, puspusan na po yung kanilang pag-atake laban po sa Hamas. According to the IDF spokesperson's unit, Hamas terrorists are feeling cornered and executing less and less attacks against IDF forces. Hamas is focusing on the defense, and the IDF is increasing its pressure on this terror group in the northern Gaza Strip. Grabe, no? Nung una ang umatake po, Hamas. So ngayon, ang nangyayari na mga sangkay, ayon po dito sa balita, information na ang Hamas ay nakafocus na po, hindi na po sila gaanong makapalag. So ang nangyayari, nakafocus na po sila sa kanilang pagdepensa. Habang ngayon mga sangkay, ang Israel patuloy naman sa pag-atake sa mga tunnels po nila. At ang maganda dito, hindi po talaga pinapapasok po ng Israel ang mga sundalo po nila sa mga tunnel. Kasi sabi pa nga, marami po diyang patibong. Kapag ginawa po yan ng Israel, naku, baka dyan po sila matalo kapag pumasok po sila sa mga tunnel na yan. Good thing mga sangkay, meron po silang mga high-tech na kagamitan na pandigma, kagaya po ng mga robotic defense something mga sangkay na ginagamit po nila para pasukin mismo itong mga tunnel at magpasabog ng kung ano man sa loob ng tunnel. So lugi na po talaga dito ang Hamas. In an additional undercover operation, the IDF sent a tank unit to carry out a reconnaissance mission, neutralizing at least 6 terror cells of Hamas. In the northern arena, the IDF is conducting aerial strikes, artillery fire, targeting Hezbollah positions. In one of these attacks, the IDF sent an F-35 Air Force bomber. Ito na mga sangkay, ito na yung Hezbollah na inatake po ng Israel. To destroy a weapons stockpile belonging to Hezbollah. Ayun. Yan po yung mga mga sangkay ha. Yan po yung mga sinusupply ng Iran. Gaya ng sinabi ko, dapat nga mas matakot ang buong Middle East sa Iran. Kasi ang Iran nakikipag-alyansa sa mga terror organization. So anytime pwede pong gawin ng Iran yung kagaya po ng ginawa ni Hitler. Remember mga sangkay, bigla pong sinakop ang Europa at sunod-sunod po ang nangyari. So pwedeng gawin nila yan mga sangkay kasi ang plano pa naman ng Hamas magtayo ng Islamic State dyan sa Israel. At ang mastermind, walang iba kundi ang Iran. The explosion was huge, meaning grabe that this stockpile was storing plenty of missiles. Talagang mga sangkay, ito mga weapons, sinusupply po ito ng Iran sa Hezbollah. At ayun, makikita niyo po sa video na according to reports, Iran is supplying Hezbollah with advanced missiles ayan na, nagkabukingan na. With precision capability and a better explosion and damage area. This is contrary to Nasrallah's speech, stating that he's not entering a war with Israel. This is not just an Israel war. The United States sent out an F-15 bomber to destroy Iranian positions
inside Syria. We see the coalitions of the world aligning, and we call on all of you to pray for the peace of Jerusalem and the peace of this region. Galing, no? Lagi po sa ending mga sangkay ng update netong TBN, Israel. Lagi pong pray for Jerusalem, pray for the peace of Jerusalem, at panalangin din ang bansa nila at buong mga sangkay. Kasi ngayon talagang itong digmaan, though lamang na lamang ang Israel, pero may banta pa rin po talaga, no? Ano po ang inyong komento, mga sangkay, sa patuloy na digmaan na ito at ang pagkawasak po ng mga supply ng mga weapons ng Iran sa Hezbollah? Just comment down below. And now guys, please subscribe my YouTube channel. Ito po isang kay Revelation. Hanapin nyo po sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.